Kabanata 531. Dahil nagawa ito ni Quinton sa kanyang murang edad ay tiyak na itinuturing siyang pinakamahusay sa mga kabataan sa buong lungsod ng Seacove. Kahit marami ng pinagdaanan si Francis sa kanyang mahabang buhay, ay hindi niya mapigil ang makaramdam ng labis na tuwa at pagmamalaki sa kanyang apo. Marcus, sinabi ko na sa iyo bago pa man magsimula ang laban. Kakatapos ko lamang makamit ang antas ng dakilang dalubhasa, kaya hindi ko palubos na nakokontrol ang aking lakas. Hindi ko sinasadyang masaktan ka ng ganito, kaya huwag mo sana akong sisihin, wika ni Quinton habang nakangiti na tila humihingi ng paumanhin. Ikaw, napangiwi si Marcus ngunit wala siyang maibigkas na anumang salita. Sa huli ay siya pa ang nagmungkahi ng laban at binalaan na siya ni Quinton bago pa man magsimula. Kaya wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang sariling desisyon. Quinton, huwag ka nang magpanggap pa. Dahil isa ka ng dakilang dalubhasa ay sapat na sanang ipakita mo ang iyong lakas upang mapatunayan ang iyong kakayahan. Ngunit sinadya mo pang pumayag sa laban at linlangin si Marcus na siya naman ay naging walang pag-iingat, galit na wika ni Cadence habang agad na tinutulungang tumayo ang kanyang anak. Kahit ginawa ko iyon ay wala kang karapatang magreklamo. Tiyuhin ko, hindi ko alam kung saan narinig ni Marcus ang balitang nawalan ako ng lakas, ngunit agad niya itong dinala sa inyo at gumawa ng mga kasinungalingan upang sirain ang aking pangalan. Ang ginawa ko sa kanya ay isang aral lamang at hindi pa ito sapat sa kanyang ginawa. Malamig na tugon ni Quinton na walang pag-aalinlangang ibinibigay ang kanyang mga salita. Ikaw ay napakasama ng ugali, lalong nagalit si Cadence. Cadence, tama ang sinabi ni Quinton. Si Marcus ang kusang naghanap ng gulo kaya huwag mong isisi sa kanya ang nangyari, mahinahong wika ni Francis habang pinagtatanggol ang kanyang apo. Nanatiling galit si Cadence ngunit wala na siyang magagawa dahil yun ang pasya ng kanyang ama. Quinton, tunay kang kahanga-hanga, hindi mo binigo ang lahat ng pag-asa na aking inilaan para sa iyo, nakangiting puli ni Francis. Lolo, dumating kayo sa tamang panahon. Mayroon akong napakagandang balita para sa inyo, masayang wika ni Quinton. Napakagandang balita. Ano yun? Nagulat na tanong ni Cadence na hindi ma-imagine kung ano pa ang maaaring higit pa sa tagumpay na nakamit ni Quinton. Pahintulutan ninyong ipakilala ko ang aking mga panauhin. Habang nagsasalita ay inanyayahan ni Quinton na lumapit sina Leon at Cynthia. Sino ang dalawang ito? Nagtatakang tanong ni Francis habang tumitingin kina Leon at Cynthia. Hindi sila pamilyar sa kanya at hindi niya matukoy kung sino sila. Lolo, ipakikilala ko sa inyo. Ito ang pinuno ng Synth Ion Group mula sa lungsod ng Springfield, si Binibining Cynthia Shear at ang kanyang kasintahan si Ginoong Leon Wolf. Binibining Shear, Ginoong Wolf, ito naman ang aking lolo, maikling pagpapakilala ni Quinton. Ginoong Hunt, hindi naman kami, agad na nagsalita si Leon nang may pagtataka. Dahil napagtanto niyang nagkamali ng akala si Quinton ay nais niyang linawin ang tunay na kalagayan nila. Ngunit kabaligtaran naman ang naging reaksyon ni Cynthia. Lubos siyang natuwa sa pagpapakilala at malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Siya ang pinuno ng Synth Ion Group at kabilang sa pamilyang Shear ng lungsod ng Springfield. Labis na nagulat si Francis habang muling tinitingnan si Cynthia. Bagaman nasa lungsod ng Seacove sila at hindi sa Springfield ay kilala pa rin ng husto ang mga gamot na energy nurturing pills mula sa Synth Ion Group. Narinig na niya ang tungkol dito at alam niya kung gaano ito kahalaga sa pagsasanay ng sinumang dalubhasa sa pakikipaglaban. Maging sa halaga sa pamilihan o sa kakayahan nitong tumulong ay walang maaaring makapalit sa bisa ng mga gamot na ito. Lolo, bilang kinatawan ng pamilyang Hunt ay nakipagkasundo na ako sa kanila tungkol sa mga gamot na energy nurturing pills. Sa hinaharap ay makukuha natin ang karapatang magbenta nito sa lungsod ng Seacove kapag pinalawak na nila ang kanilang kalakalan, masayang ibinahagi ni Quinton. Totoo ba iyon? Napakagandang balita, labis na tuwang wika ni Francis. Kanina pa parang pagod at matanda ang kanyang anyo ngunit bigla siyang umayos ng tayo at tila muling nabuhayan ng lakas. Ang sinumang makahawak ng pamamahagi ng mga gamot na ito ay makokontrol din ang pag-unlad ng mga dalubhasa sa pakikipaglaban, at malaki ang ibig sabihin nito. Ang pagkakaroon ng pamilyang Hunt ng karapatang magbenta ng mga gamot ay nangangahulugang higit na lalawak ang kanilang kapangyarihan kaysa sa dalawa pang pamilya sa hinaharap,
At sila ang magiging nangunguna sa 3 makapangyarihang angkan sa lungsod ng Sikov. Ito ang matagal nang ninanais ni Francis, kaya labis ang kanyang tuwa. Ngunit kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Cadence at Marcus na kapwa malungkot at hindi nasisiyahan. Lalo na si Marcus na matagal nang nagnanais na mapalitan si Quinton bilang tagapagmana ng pamilya. Ngunit sa halip na humina ay naging dakilang dalubhasa pa si Quinton at nakuha pa ang napakahalagang karapatang magbenta ng mga gamot na magdudulot ng malaking pakinabang sa kanilang angkan. Sa ganitong kalagayan ay halos wala ng pagkakataon si Marcus na maagaw ang pwesto ni Quinton. Lolo, bagaman kilala ang mga gamot na ito ay maaaring dahil lamang ito sa mahusay na pagpapakilala ng kanilang kumpanya sa publiko. Baka hindi naman ganoon kalakas ang bisa nito. Pagkatapos ay hindi pa natin ito nakikita ng malapitan, kaya wala tayong kasiguraduhan kung totoo ang mga sinasabi tungkol dito. Hindi pa rin sumusuko si Marcus habang gumagawa ng huling paraan upang makasira. Mukhang may katwiran ang kanyang sinabi, kaya tila napawi ng bahagya ang labis na tuwa ni Francis. Lolo, huwag kayong mag-alala, nakita ko mismo ang mga gamot at ginamit ko rin ang mga ito. Ang pag-abot ko sa antas ng dakilang dalubhasa ay dahil sa tulong ng mga ito, agad na paliwanag ni Quinton. Hindi niya binanggit ang naging paghina ng kanyang lakas dahil ayaw niyang bigyan ng pagkakataon sina Marcus at Cadence na gumamit nito laban sa kanya. Tanging ang kabutihang dulot ng mga gamot lamang ang kanyang inilahad. Mabuti iyan. Napakagandang balita. Matagal ko nang naririnig na may kakayahang makatulong ang mga gamot na ito upang malampasan ng mga dalubhasa ang mahihirap na bahagi ng kanilang pagsasanay. Nanlaki ang mga mata ni Cadence at Marcus habang nagtataka kung paano biglang umangat ang lakas ni Quinton. Kaya pala ay dahil sa bisa ng mga gamot na iyon. Ganoon din ang naging reaksyon ng ibang miyembro ng pamilya na tila mas mahalaga pa kaysa sa inaakala nila ang mga gamot. Mukhang pawang magagandang balita ang dala ng araw na ito. Edward, bilasan mo at ipaghanda ang isang masaganang hapunan. Nais kong maipakita ang tamang pagtanggap kina Ginoong Wolf at Binibining Shear, utos ni Francis sa isang matandang nakatayo sa kanyang likuran. Agad na sumang-ayon ang lalaking nasa katamtamang edad at humarap na upang umalis. Ngunit bigla siyang tinawag ni Leon. Sandali lamang, Ginoong Hunt, maraming salamat sa inyong mabuting hangarin. Ang dahilan po ay mayroon na kaming naunang usapan kaya natatakot akong hindi namin matanggap ang inyong paanyaya. Pakiusap patawarin ninyo kami, wika ni Leon habang nakangiti na tila humihingi ng paumanhin. Totoo iyon, mayroon na kaming inaasahang pagpupulong, tumanggo at sinabi ni Cynthia. Napagkasunduan nila ni Sandra noong nakaraang gabi na magkikita sila sa hapon upang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa paggawa ng mga pampagandang gamot at iba pa. Kaya hindi niya maaaring palampasin ang nasabing usapan. Ganoon ba? Kumunat ang noo ni Francis habang nahihirapang magdesisyon. Lolo, dahil abala sa hapon sina Ginoong Wolf at Binibining Shear, bakit hindi na lamang sa hapunan natin itong isagawa? Kapag libre na sila mamayang gabi ay maaari na natin silang anyayahan, mungkahi ni Quinton. Sige, maaari naman nating ilipat sa hapunan, Ginoong Wolf. Binibining Shear, libre ba kayo ngayong gabi? Tanong ni Francis. Sa palagay ko ay wala kaming gagawin, sagot ni Leon. Mabuti kung ganoon. Kaya sa gabi na natin ito gaganapin. Siguraduhin ninyong darating kayo, nakangiting paalala ni Francis. Sige, tinatanggap namin ng may galang ang inyong paanyaya. Tumanggo si Leon at hindi na tumanggi pa. Matapos ang ilang sandali ay napansin nilang lumipas na ang mahabang oras kaya nagpaalam na sina Leon at Cynthia. Ginoong Wolf, Binibining Shear, samahan ko na kayo palabas, wika ni Quinton at siya pa mismo ang naghatid sa kanila hanggang sa labas. Bago sila tuluyang umalis ay muling nagpasalamat si Quinton. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng inyong tulong. Ito ang aking numero. Kung mayroon kayong kailangan sa hinaharap ay maaari ninyo akong tawagin anumang oras. Ibinigay niya ang kanyang impormasyon kay Leon at pinanood silang umalis kasama ni Cynthia. Pagbalik nila sa hotel ay hindi nagtagal ay dumating na rin si Sandra. Cynthia, naging maayos ba ang naging auction ngayon? Nakuha ninyo ba ang mga kailangang materyales? Tanong ni Sandra na hindi mapigil ang magtanong. Oo, naging pabor ang aming kapalaran. Nakuha namin ang aming hinahanap, nakangiting sagot ni Cynthia habang tumatango.
Mabuti naman iyan. Binabati kita, tapat na ipinahayag ni Sandra ang kanyang tuwa. Sandra, ikaw naman. Nakipaghiwalay ka na ba kay Leonard? Tanong naman ni Cynthia. Oo. Pagka-uwi ko kagabi ay isinumbong ko sa aking ama ang lahat ng ginawa ni Leonard. Labis siyang nagalit at pumayag na wakasan ko ang aming ugnayan. Tinawagan ko siya kaninang umaga at sinabi ko na tapos na ang aming relasyon, bamantong hiningang kwento ni Sandra. Alam niyang pumayag lamang ang kanyang ama dahil nakatulong siya upang makuha ng pamilya Doyle ang pakikipagtulungan ng Synth Ion Group na sapat na upang mabawi ang anumang pagkalugi sa negosyo. Ngunit dahil matagal na panahon din silang magkasama ay mayroon pa rin siyang nararamdamang pagmamahal kay Leonard, kaya mahirap para sa kanya na huwag malungkot. Sandra, huwag kang malungkot. Makakakita ka pa ng kasintahan na higit pa sa galing at katangian kumpara sa walang kwentang si Leonard, pagpapalakas ng loob ni Cynthia. Sana nga, pilit na inalis ni Sandra ang kanyang kalungkutan at dumiretso sa kanyang layunin. Cynthia, ako rito upang anyayahan kayo ni Ginoong Wolf. Sige, walang problema. Halina tayo, sumang-ayon agad si Cynthia. Pagkatapos nito ay sabay-sabay na umalis ang tatlo sa hotel at nagtungo sa bahay ni Sandra. Sa malaking tahanan ng pamilya Doyle ay pumasok sina Leon at Cynthia kasama si Sandra sa malaking bulwagan kung saan sinalubong sila ng ama ng dalaga na si Charles Doyle. Nakasuot ito ng maayos na damit at mukhang isang matagumpay na negosyante. Itay, pahintulutan ninyong ipakilala ko sa inyo si Leon Wolf, ang pinuno ng Synth Ion Group mula sa lungsod ng Springfield. Ito naman si Cynthia Shear, ang pangulo ng nasabing kumpanya at matalik ko ring kaibigan mula pa noong kami ay nag-aaral. Masayang pagpapakilala ni Sandra. Ginoong Doyle, magandang araw. Ikinagagalak naming makilala kayo. Bumati sina Leon at Cynthia ng may paggalang. Ginoong Wolf, binibining Shear, naghanda na ako ng tanghalian. Sumunod kayo sa akin upang makakain tayo. Habang nag-uusap, magiliw na paanyaya ni Charles. Sinundan naman siya ng lahat papunta sa silid kainan. Ang silid ay pinalamutian ng marangya at ang hapag ay punong-puno ng iba't ibang masasarap na pagkain. Ginoong Wolf, narinig ko na mula kay Sandra ang mga pangyayari kagabi. Kung hindi dahil sa inyong mabilis na pag-iisip at katapangan ay maaaring humantong sa masamang wakas ang nangyari. Kaya lubos akong nagpapasalamat at humahanga sa inyo. Walang pag-aalinlangang puri ni Charles. Masyado po kayong magalang, Ginoong Doyle, nakangiting sagot ni Leon. Matapos ang ilang palitan ng magagandang pananalita ay naupo na silang lahat. Ginoong Wolf, binibining Shear, lubos akong nagpapasalamat sa pagpayag ng inyong kumpanya na makipagtulungan sa amin sa paggawa ng mga gamot. Pahintulutan ninyong itaas ko ang aking baso bilang tanda ng pasasalamat, tapat na wika ni Charles. Alam niyang ang Synth Ion Group ay nasa ilalim ng pangangalaga ng pamilyang Shear na kabilang sa 4 na dakilang angkan sa lungsod ng Springfield. Bukod dito ay patuloy na lumalago ang negosyo nito, kaya maraming malalaking kumpanya ang nagnanais makipag-ugnayan sa kanila dito sa lungsod ng Seacove. Kung hindi dahil kay Sandra ay tiyak na hindi mapupunta sa pamilya Doyle ang ganitong pagkakataon. Masyado po kayong magalang, Ginoong Doyle. Matalik na kaibigan ni Cynthia si Binibining Doyle, kaya natural lamang na magtulungan tayo, nakangiting sagot ni Leon habang itinataas ang kanyang baso. Sa halip na alak ay tsaa naman ang iniinom ni Cynthia at Sandra, kaya sabay-sabay silang nagtaas ng inumin. Dahil magkakakilala naman tayo ay huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kumain na kayo at huwag mahiya. Pagkatapos ay maaari na nating pag-usapan ang mga usapin sa negosyo, paalala ni Charles. Dahil abala sa buong umaga ay gutom na rin sina Leon at Cynthia, kaya hindi sila nag-atubiling simulan ang pagkain. Masarap ang lasa ng mga pagkain at inuming inihain. Nang malapit ng matapos ang tanghalian ay muling ibinalik ni Charles ang usapan tungkol sa kanilang kasunduan. Tinalakay nila ang mga mahahalagang detalye tulad ng paghahati ng kita. Sa pagtatapos ng pagkain ay maayos na naisagawa ang lahat at napagkasunduan ng dalawang panig ang mga tuntuning pareho nilang sinang-ayunan. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla silang nakarinig ng mabilis at magulong mga yabag ng paa. Isang matandang babae na tila tagapangasiwa ng bahay ang mabilis na pumasok. Ginanglin, ano ang nangyari? Bakit ka pumasok ng ganito at mukhang nababahala? Tanong ni Charles na hindi nasisiyahan. May masamang balita.
Dumating na ang mga miyembro ng pamilyang Hines, sabi ng tagapangasiwa na puno ng kaba. Ang pamilyang Hines, si Leonard ba iyon? Paano pa siya ng ahas na magpakita rito matapos ang kanyang ginawa kagabi? Wala na ba siyang kahihiyan? Ginoong Charles, hindi lamang si Leonard. Naririto rin ang panganay na anak na si Ryan Hines at marami pa silang kasamang tao. Ano, totoo ba ang iyong sinabi? Nagulat si Charles at hinampas ang kanyang palad sa mesa bago tumayo. Halina, samahan mo ako upang harapin sila. Pagkasabi nito ay agad na lumabas si Charles. Nag-alangan sandali si Sandra ngunit tumayo rin at sumunod sa kanyang ama. Kabanata 535. Leon, maaaring dahil sa atin ang pagdating nila, kumunat ang noo ni Cynthia habang hinulaan ang dahilan ng pagbabalik ni Leonard. Posible nga. Halina, samahan natin sila upang alamin kung ano ang tunay na layunin nila, sagot ni Leon. Hindi siya magpapaloko kaya mabilis niyang ipinadala ang mensahe kay Quinton bago lumabas kasama si Cynthia. Sa loob ng bakuran ay nakita nila si Leonard na may takip at benda ang kanyang binti at katawan at halatang nasa masamang kalagayan. Sa kanyang tabi ay isang binatang may mapagmataas na anyo. Ang lalaking nasa edad 30 ay may pagmamalaki sa kanyang tingin at siya ay si Ryan, ang panganay na anak ng pamilyang Hines. Sa likuran ni Ryan ay may mahigit 20 tauhan ng kanilang pamilya na pawang matitipuno at matatapang ang itsura. Ginoong Ryan, sinuri ko na ang lahat ng impormasyon. Ang pinuno ng Synth Ion Group na si Leon Wolf at ang pangulong si Cynthia Shear ay naririto bilang mga panauhin ng pamilya Doyle. Sila ang may hawak ng kumpanya. Kung mahahawakan natin sila at maipatupad ang ating plano ay makokontrol ng ating pamilya ang pamamahagi ng mga gamot na energy nurturing pills, magalang na paliwanag ni Leonard kay Ryan. Kahit pinalaya na siya ni Leon noong nakaraang gabi ay likas na mapaghiganti si Leonard, kaya wala siyang inisip na kabutihan. Ang tanging alam niya ay sinira ni Leon ang kanyang mga plano at nabali pa ang kanyang binti, kaya hinding-hindi niya ito palalampasin. Sinadya niyang isama si Ryan upang makaganti. At ang pagkakaroon ng kontrol sa mga gamot ay dagdag pa lamang na pakinabang. Mabuti, napakahusay ng iyong ginawa. Kung magtatagumpay tayo ay hindi ko kalilimutan ang iyong naging ambag sa pamilya, masayang wika ni Ryan. Alam niya kung gaano kahalaga ang mga gamot na ito sa mga dalubhasa sa pakikipaglaban. Kung makokontrol nila ang mga ito ay walang hanggan ang pag-asenso ng kanilang angkan. At higit sa lahat ay nasa lungsod ng Seacove sila, at hindi sa Springfield. Ang pagdating ni Leon at Cynthia ay itinuturing niyang bihirang pagkakataon na hindi maaaring palampasin. Maraming salamat, Ginoong Ryan, ngunit mayroon pa akong kahilingan. Kapag nahuli na natin silang dalawa ay nais kong ipaubaya mo sa akin ang paghawak sa kanila. Masamang ngiti ni Leonard habang may masamang kislap sa kanyang mga mata. Tunay na kinamumuhian niya si Leon at kapag nakuha ito ay pagdurusahan niya upang masaklian ang kahihiyang kanyang naranasan. Tungkol naman kay Cynthia ay matagal na niyang hinahangad ang ganda nito, kaya plano niyang ikulong ang dalaga at gamitin ayon sa kanyang nais. Sige, walang problema, sagot ni Ryan nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang tunay na layunin ay ang mga gamot, kaya ang iba ay walang halaga sa kanya. Katatapos lamang nilang mag-usap nang marinig ang mga yabag ng paa. Lumabas sina Charles, Sandra at ang tagapangasiwa. Nagulat si Charles sa kanyang nakita, ngunit bilang matagal ng negosyante na marami ng pinagdaanan ay mabilis niyang nakontrol ang kanyang sarili. Leonard, matagal nang maayos ang ugnayan ng ating dalawang pamilya. Ano ang ibig sabihin ng pagdating ninyo ng maramihan? Seryosong tanong ni Charles. Matanda, huwag ka nang magpanggap na makapangyarihan sa harap ko. Wala na tayong ugnayan kaya wala ka ng karapatang magsalita ng ganyan, malamig na sagot ni Leonard. Leonard, kahit tapos na ang ating relasyon ay mayroon pa rin tayong pinagsamahan. Kung hindi mo ito pinapahalagahan ay hindi mo naman kailangang gumawa ng gulo sa aming tahanan. Sobra ka, nagalit na sigaw ni Sandra. Walang kwentang babae. Kung tapos na ang ating relasyon ay tapos na. Huwag ka nang magsalita ng mga walang kabuluhang bagay. Alam ko na naririto sina Leon at Cynthia bilang mga panauhin sa inyong tahanan. Kung ayaw ninyong mapahamak ay ibigay ninyo sila sa amin. Kung hindi ay huwag ninyong isisi sa amin ang mangyayari, pangungutya ni Leonard habang nagsasalita.
Napakasama ng iyong ugali, lalong nagalit si Sandra. Bilang babae ay madaling makaramdam ng damdamin at kahit nakipaghiwalay siya kay Leonard kaninang umaga ay may bahagi pa rin ng kanyang puso ang nalungkot. Ngunit sa sandaling ito ay lubos na siyang nadismaya sa dating kasintahan. Leonard, wala ka na bang kahihiyan? Kagabi ay pinalaya lamang kita dahil sa walang humpay na pagmamakaawa ni Binibining Doyle. Hindi ko inakalang babalik kaagad sa ganitong paraan. Kung tatawagan kitang basura ay parang binabastos ko pa ang tunay na basura. Sa sandaling iyon ay narinig ang malamig na tawa habang lumabas sina Leon at Cynthia. Binata, narito na rin kayo. Akala ko ay matatalo kita kagabi dahil lamang sa kawalan ng pag-iingat. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayong araw. Labis na natuwa si Leonard. Bagamat hula lamang niya noong una na naririto ang dalawa ay tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag nang makita silang naruroon. Kayo ba ang mga pinuno ng Synth Ion Group na sina Leon at Cynthia? Malamig na tumingin si Ryan sa dalawa, ngunit sa huli ay napako ang kanyang mga mata sa ganda ni Cynthia at nagulat sa kanyang nakita. Narinig na niya ang tungkol sa dalaga at alam niyang kabilang ito sa 4 na pinakamagagandang babae sa lungsod ng Springfield. At ang sabi-sabi ay hindi pinalabis pa, dahil higit pa sa inaakala niya ang ganda nito. Bigla siyang nagsisi sa kanyang pangako na ipauubaya kay Leonard ang dalaga. Sayang naman kung ipapasa pa sa iba ang isang tulad ni Cynthia. Ngunit naisip niya na tagasunod lamang niya si Leonard kaya kahit angkinan niya para sa sarili ang dalaga ay walang magagawa ang huli. Sino ka naman? Tanong nina Leon at Cynthia habang nakatingin kay Ryan. Naramdaman agad ni Cynthia ang masamang hangarin sa mga mata ni Ryan kaya labis siyang nainis. Binata, pakinggan mong mabuti ito, ang tagapagmana ng pamilyang Hines na si Ryan Hines may pagmamalaking pagpapakilala ni Leonard. Wala akong pakialam kung ano ang inyong nais, malamig na sagot ni Leon habang matalim ang kanyang tingin. Ano sa palagay mo? Binata ka bilang si Leonard sa aming pamilya at binali mo ang kanyang binti at sinaktan ng husto kagabi. Siya ang gumamit ng maruruming paraan kaya ang kanyang dinanas ay bunga lamang ng kanyang sariling gawain. Paano ninyo isisisi sa amin ang nangyari? Itigil mo na ang mga dahilan. Ipinakita mo pa rin ang kawalan ng galang sa amin. Kung hindi ka magbibigay ng tamang paliwanag ngayon ay walang makakaligtas sa inyo. Ikaw, nagalit na sana si Cynthia ngunit pinigilan siya ni Leon. Cynthia, pawang dahilan lamang ang kanilang sinasabi upang makahanap ng paraan para manakit. Walang saysay na makipagtalo pa tayo sa kanila. Habang nagsasalita ay tumingin si Leon kay Ryan at malamig na sinabi. Ginoong Hines, sabihin ninyo kung ano ang nais ninyong gawin namin. Mabuti iyan. Kung ibibigay ninyo sa amin ang formula ng paggawa ng mga gamot na energy nurturing pills bilang kabayaran sa pinsalang ginawa ninyo kay Leonard ay maaari nating kalimutan ang lahat. Kung hindi ay haharapin ninyo ang masamang kahihinatnan, paglalahad ni Ryan ng kanyang tunay na layunin. Ang formula ang kanyang pangunahing hangarin dahil sa pamamagitan nito ay tunay niyang makokontrol ang paggawa ng mga gamot. Kung hindi ay hindi niya sasayangin ang kanyang oras kina Leon at Cynthia. Nais ninyong makuha ang formula ng mga gamot na iyan. Talagang malawak ang inyong mga hangarin, tumawa ng mapanghamon si Leon. Kagabi ay nais lamang ni Leonard na makipagtulungan sa kumpanya, ngunit si Ryan naman ay nais pa ang mismong sikreto ng paggawa. Mas masama pa ang kanyang hangarin kaysa kay Leonard. Bagaman kailangang aminin ni Leon na matalino ang hakbang na ito. Kung makuha ang formula ay higit pa sa 100 beses na pakinabang ang makukuha nito kaysa sa simpleng kasunduan. Ngunit may isang katotohanan na hindi alam ni Ryan. Upang makagawa ng mga gamot ay kailangan ng espesyal na espiritual na lakas, kaya kahit ibigay man ang formula ay hindi pa rin nila ito magagaya. Siyempre ito ay pagpapalagay lamang dahil kahit may kakayahan man sila ay hinding-hindi ibibigay ni Leon ang sikretong iyon sa sinuman. Binata, ano ang iyong tinatawa? Nagbabala ako sa inyo ito na ang inyong tanging pagkakataon, malamig na wika ni Ryan. Nais ninyong makuha ang formula. Pangarap lamang iyan, Ryan, sinusubukan ninyong man lamang at nakawin ang aming mga lihim sa negosyo. Ito ay malaking paglabag sa batas. Hindi ba kayo natatakot na mapansin ng mga miyembro ng Dragon Corps? Malamig na sagot ni Cynthia. Ang nabanggit niyang Dragon Corps ay katulad ng mga pulis,
ngunit mas mataas ang kanilang kapangyarihan at katungkulan. Sila ay binubuo ng mga matatapang na dalubhasa sa pakikipaglaban na ang tungkulin ay panatilihin ang kaayusan at pigilan ang paggamit ng lakas sa masasamang gawain. Sa lungsod ng Springfield ay walang nang-ahas na gumawa ng masama laban sa Synth-Ion Group dahil sa kapangyarihan ng pamilyang Shear, at dahil din sa takot sa Dragon Core. Bukod dito ay mayroon silang mga kinatawan sa iba't ibang panig ng bansa, kaya walang ligtas na makatakas sa kanilang pagbabantay. Totoo ang iyong sinabi sa karaniwang pagkakataon ay hindi ako mangangahas gumawa ng anumang masama dahil sa kanila. Ngunit naiiba ang sitwasyon ngayon. Sinaktan ninyo ang miyembro ng aking pamilya, kaya mayroon akong sapat na dahilan upang kumilos ng walang takot sa kanilang pagbabala, nakangiting tugon ni Ryan. Ang Dragon Core ay nakikialam lamang sa mga maling gawain na walang matibay na dahilan. Kung mayroong batayan ay itinuturing na pribadong usapin ang mga alitan kaya't hanggat walang namamatay ay hindi sila makikialam. Kahit pa dumating sila ay hindi rin ito magiging malaking hadlang dahil ang tunay na layunin ay ang pagkuha ng mga gamot. Sa pagdinig nito ay lalong tumulim ang mukha ni na Leon at Cynthia, ngunit wala silang agarang magagawa. Ginoong Hines, huwag ninyong lampasan ang hangganan. Naririto kayo sa aming tahanan. Kung hindi kayo aalis ay mapipilitan kaming humingi ng tulong sa mga kinauukulan, babala ni Charles. Agad na nagsalita si Charles. Mga pulis, matanda, huwag ka nang magpanggap na makapangyarihan. Magbabala ako sa inyo, kung alam ng pamilyang Doyle ang kanilang hangganan ay umatras na kayo. Kung hindi, huwag ninyong isisi sa akin kung magiging masama ang aking pakikitungo. Mapang-asar na wika ni Ryan. Kung hindi man siya natatakot sa Dragon Core, wala siyang dahilan na mangamba sa mga pulis. Ikaw, labis na nagalit si Charles. Alam niya ang pamilyang Hines ay isa sa mga makapangyarihang angkan na may malawak na impluwensya sa lugar. Hanggat hindi pumatay si Ryan, walang saysay na isumbong pa ito sa mga awtoridad. Ginoong Wolf, binibining Shear, kayo ang tunay na hinahanap ni Ryan. Tumakas na kayo. Kapag ligtas na kayong nakalayo ay wala na silang dahilan na manakit sa amin, mahinang bulong ni Charles. Tama ang sinabi ng aking ama. Cynthia, sumama ka na kay Leon. Huwag ninyo kaming alalahanin, dagdag pa ni Sandra. Nakita niya ang galing ni Leon kagabi at umaasang maaari itong makatakas kasama si Cynthia kung gagamitin ng wasto ang pagkakataon. Hindi na kailangan pa niyan. Huwag kayong mag-alala, ipaubayan ninyo sa akin ang lahat. Ako ang bahala, nakangiting tugon ni Leon. Ipapaubaya sa iyo, Ginoong Wolf, huwag masyadong magtiwala sa sarili. Marahil ay hindi ninyo alam, ngunit ang pamilyang Hines ay napakalakas. Marami silang matatapang na mandirigma sa kanilang hanay. Kung haharapin ninyo sila ng harapan ay parang pagpapakamatay iyan. Nag-aalalang paalala ni Charles. Alam niyang ang Synth-Ion Group ay nasa ilalim ng pangangalaga ng pamilyang Shear sa lungsod ng Springfield. Doon ay walang sinumang makakapinsala sa kanila. Ngunit narito sila sa lungsod ng Seacove at hindi sa Springfield. Mag-isa lamang sina Leon at Cynthia kaya hindi niya akalain na matatalo nila si Ryan. Ginoong Doyle, huwag kayong mag-alala. Ang lungsod ng Seacove ay hindi pag-aari ng pamilyang Hines. Hindi kayang gawin ni Ryan ang lahat ng kanyang nais. Masyado pang maaga upang subukan niyang saktan ako, mahinahong wika ni Leon. Ikaw, walang nagawa si Charles kundi mainis. Marami sa mga kabataan ngayon ang puno ng pagmamalaki, at sa tingin niya ay isa na rito si Leon. Tiyak niyang sa huli ay pagdurusahan ni Leon ang kanyang labis na pagtitiwala sa sarili. Binata, sinusubukan ninyong tumakas. Bahagyang narinig ni Ryan ang kanilang pinag-uusapan kaya sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na agad na humarang sa lahat ng daanan palabas. Tumakas. Hindi ninyo ako mapipilit na gawin iyan. Mapanghamong sagot ni Leon. Napakalaki ng iyong pagmamalaki. Narinig ko mula kay Leonard na mayroon kang lakas. Nais kong makita kung gaano ka kalakas. Hulihin ninyo silang dalawa. Dahil ayaw ibigay ni Leon ang formula ng mga gamot ay nawalan na ng pasensya si Ryan. Kung mahahawakan niya ang dalawa ay may mga paraan siya upang mapilitan silang magsalita. Sa utos ni Ryan ay sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan kay Leon at Cynthia. Mabuti, Leon, ang dalawang nasa harap ay sa akin na. Kayo na ang bahala sa iba.
Masayang sinabi ito ni Cynthia habang kinuyam ang kanyang mga kamao. Hindi siya umatras at sa halip ay sumugod din papunta sa mga kalaban. Bilang tagapagmana ng pamilyang Shear ay lumaki siyang protektado at bihirang makaranas ng gulo. Bukod sa naging pag-atake sa kanila noon ay bihira siyang makipaglaban ng ganito, kaya nasisiyahan pa siya sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi niya hahayaang mawala ang ganitong bihirang pagkakataon. Cynthia, mag-ingat. Agad na sigaw ni Leon habang mabilis na sumunod sa likuran ng dalaga. Nag-aalala siyang baka mapahamak si Cynthia kaya hindi siya lumalayo at laging nakabantay. Sa tulong ni Leon ay umabot na si Cynthia sa katamtamang antas ng likas na lakas. Kahit malayo pa ito sa kakayahan ng mga tulad ni Harvey at Anson ay sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang mga tauhan ni Ryan. Sa loob lamang ng maikling panahon ay agad na napabagsak at naihagi sa lupa ang unang dalawang kalaban. Kasabay nito ay hindi rin tumitigil si Leon. Sa tabi mismo ni Cynthia ay isa-isa niyang pinapatumba ang mga humarang gamit ang kanyang mga kamao at tila walang sinumang makapipigil sa kanya. Sa panunood ay kumunot ang noo ni Ryan. Inaasahan na niyang hindi magiging katapat ni Leon ang kanyang mga tauhan. Ginamit lamang niya ang mga ito upang makita ang tunay na galing ng kalaban. Mula sa kanyang pagmamasid ay natukoy niyang nasa katamtamang antas lamang si Cynthia kaya hindi ito dapat ikabahala. Ngunit ang nakapagtataka ay sa buong laban ay hindi gumamit si Leon ng kahit kaunting tunay na lakas, kaya hindi niya matukoy kung anong antas na ang narating ng binata. Binata, magaling kang magtago ng iyong kakayahan. Mukhang kailangan ko nang sumali sa laban. Nang makitang sunod-sunod na natatalo ang kanyang mga tauhan ay hindi na nakapagpigil si Ryan. Sa tamang pagkakataon ay mabilis siyang sumugod at ibinato ang kanyang kamao patungo sa mukha ni Cynthia. Napakasama ng iyong ugali. Agad na naramdaman ni Leon na nasa pinakamataas na antas ng likas na lakas si Ryan, at higit pa sa kayang harapin ni Cynthia. Mabilis niyang ibinato ang kanyang sariling kamao upang harangan ang atake. Nahulog ka sa aking bitag. May malamig na ngiti sa labi ni Ryan nang bigla niyang bawiin ang kanyang kamao at humarap upang ipukol ang isang malakas na sipa patungo sa dibdib ni Leon. Nagbago ang anyo ni Leon. Ang unang galaw ni Ryan ay panlilinlang lamang at ang tunay na atake ay ang sumunod na hakbang. Ginamit ni Ryan si Cynthia bilang pain upang makapagtago ng pag-atake laban kay Leon. Dahil sa labis na pag-aalala sa dalaga ay nahulog si Leon sa bitag at huli na upang umatras ng tuluyan. Ngunit sa kabila nito ay pilit niyang inilayo ang kanyang katawan ng kaunti. Hindi niya binawi ang kanyang kamao at sa halip ay pinalabas ang malakas na alon ng kanyang lakas upang tumama rin sa dibdib ni Ryan. Bam! Isang malakas na ugong ang narinig matapos ang pagbabangga. Natamaan si Leon ng sipa ni Ryan at namutla habang nararamdamang umakyat ang dugo mula sa kanyang dibdib. Nawalan siya ng balanse at umatras ng ilang hakbang, halos matamba sa lupa. Ngunit mas malala pa ang naging kalagayan ni Ryan. Hindi niya inasahan ang ikalawang atake ni Leon, kaya tinamaan din siya ng husto. Sa kabutihang palad ay hindi pa sapat ang lakas ni Leon, na nasa pinakamataas na antas lamang ng karaniwang lakas pa rin ito. Gayunpaman ay matindi pa rin ang naging epekto kaya halos mailabas niya ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit pilit niyang pinigilan ito. Binata, nilinlang mo rin ako. Nasa pinakamataas na antas ka lamang ng karaniwang lakas, ngunit nasaktan mo pa rin ako ng ganito. Anong uri ng pamamaraan ang iyong ginagamit? Hindi ba't gumagamit ka rin ng mga tusong paraan? Malamig na sagot ni Leon nang hindi tuwirang sinasagot ang tanong. Ikaw. Labis na nagalit si Ryan. Hindi niya matukoy ang tunay na lakas ni Leon kanina, kaya labis siyang nabalisa, ngunit higit pa siyang nagulat sa nakita niya ngayon. Kabanata 540, Ginoong may kakaibang kakayahan ang lalaking iyan. Ako na ang baalang humarap sa kanya. Wika ng isang tauhan sa likuran ni Ryan. Ang lalaking nasa katamtamang edad ay may matalim na tingin at matipunong anyo na tila puno ng lakas. Sige, ipinauubaya ko sa iyo ang pakikitungo sa kanya. Ako naman ang haharap kay Cynthia. Tumango si Ryan bago dumiretso patungo sa dalaga. Binata, humanda ka sa iyong wakas.
Mapanghamong wika ng lalaki habang mabilis na sumugod at ibinato ang kanyang kamao kay Leon. Isang dakilang dalubhasa, malaki ang pagbabago ng mukha ni Leon. Hindi pa siya nakakakilala ng maraming ganap na dalubhasa sa lungsod ng Springfield, ngunit tila sunod-sunod naman silang dumarating sa kanyang dinaraanan dito sa Sea Cove. Sa kanyang isip ay tila hindi siya pinalalampas ng kapalaran. Ngunit hindi niya alam na nalaman na ni Ryan mula kay Leonard ang kanyang galing. Upang makasiguro ay sinadya niyang isama ang isang ganap na dalubhasa mula sa kanilang pamilya. Hindi ito isang pagkakataon lamang kundi sadyang paghahanda. Cynthia, umatras tayo. Agad na hinawakan ni Leon ang palso ng dalaga at mabilis na lumayo. Nais ninyong tumakas. Hindi yun magiging madali. Sa panunood ay napabuntong hininga na lamang si Charles. Kanina pa niya sinasabing tumakas sila, ngunit ayaw makinig ni Leon. At ngayon ay kahit nais pa nilang lumayo ay tila wala na silang pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pag-aalala ay biglang may dumating na itim na sasakyan na huminto malapit sa kanila. Bumukas ang pinto at 3 tao ang bumaba mula rito. Sandali, hindi ba iyan ang tagapagmana ng pamilyang Hunt na si Quinton? Bakit siya naririto? Gulat na tanong ni Sandra. Dumating ba siya upang tumulong kay Ryan? Labis na kinabahan si Charles. Kung hindi pa matalo ni Leon si Ryan, paano pa kaya kung makasama pa si Quinton? Tiyak na mapapahamak sina Leon at Cynthia. Posible nga iyan bamigat ang pakiramdam ni Sandra. Hindi man nila alam ang tunay na layunin ng pagdating nito ay alam niyang panandalian lamang naririto sina Leon at Cynthia, kaya walang paraan na magkaroon sila ng ugnayan sa pamilyang Hunt. Hindi maaaring dumating si Quinton upang tumulong sa kanila. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pag-iisip ay lalo silang natigilan sa sumunod na pangyayari. Sino ang nang-ahas na manakit at bastyusan sina Ginoong Wolf at Binibining Shear? Galit na sigaw ni Quinton habang humahakbang ng mabilis kasama ang kanyang mga tauhan at may matinding kapangyarihang nagmumula sa kanyang anyo. Quinton, ano ang iyong ginagawa rito? Lumamig ang pakiramdam ni Ryan at biglang nakaramdam ng kaba. Nagtataka pa ako kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng ganito. Ngunit ngayon ay alam ko na at ikaw pala iyan, Ryan Hines. Malamig ang tingin ni Quinton habang pinagmamasdan ang mga tauhan ng pamilyang Hines. Lumayo kayo at huwag humarang. Karamihan sa mga naruroon ay nakikilala si Quinton kaya agad silang umatras upang bigyan ito ng daan. Ang lakas ni Quinton ay tumatak sa lahat kaya walang nang-ahas na humarang. Pinadaan niya ang kanyang 2 kasama sa gitna ng mga tao hanggang sa makarating sa harap ni Leon. Ginoong Wolf, patawarin ninyo ako sa pagkahuli ng aking pagdating, magalang na pagbati at pagyuko ni Quinton. Hindi naman huli ang iyong pagdating. Dumating ka sa tamang panahon, nakangiting sagot ni Leon. Mabuti naman kung ganoon. Nakahinga ng maluwag si Quinton. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ryan at agad na naunawaan ang nangyari. Paano ka nang ahas na bastyusan ang mga kaibigan at kasosyo ng aming pamilya? Wala ka na bang takot sa kahihinatnan ng iyong mga gawain?